Lahat ng may pangangailangan kay Jesus, taas ang kamay. Okay, may nyo na tayo sama-sama manalangin. Panginoong Heso Kristo, kung ano po ang ginagawa sa langit ngayon, na lahat ng papuri, lahat ng luwalhati, lahat ng pasasalamat, lahat ng kapangyarihan, lahat ng lakas, lahat ng kayamanan ay sa iyo binibigay. Bilang ikaw ang kordero na nakaluklok sa trono ng Diyos, gayon din ang aming ginagawa sa lupa. Na sa iyo nakatalaga, nakalaan ang aming lahat. Sapagkat kapuri-puri ka, dakila ka, Panginoon, sinasamba ka namin, at lahat ng nasa amin ay mula pa rin sa iyo, Lord Jesus. Kaya kami nabubuhay ay dahil binibigyan mo kami ng hininga. Binibigyan mo kami ng buhay. Kaya kami nakakagawa, Lord Jesus. Dahil kami po ay pinapakilos mo na nasa iyo. Kaya po, Panginoon, wala po kaming pagkukulang sapagkat ikaw po ang nagbibigay sa amin ng lahat ng mga bagay. Kaya kung paano ka dinadakila, sinasamba, pinapapurihan ng mga banal doon sa langit ngayon, gayon din, Panginoon, ang aming ginagawa dito sa lupa. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga pag-aalay sa iyo sa hapon na ito. Sa mga tuwid, ang aming lahat, ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang aming kabuhayan. Sa iyo po lahat ang mga ito, Lord Jesus, upang tanging ikaw lamang ang maluwalhati sa bawat isa sa amin. Sa aming kalagitnaan, ikaw po ang may taas at may tanghal. Karapat-dapat ka po. At kagaya ng sinasabi ng awit, 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, and forget not all His benefits. Tunay po, Panginoon, na napakarami ang iyong biyaya sa amin na hindi ka namin makakalimutan na purihin, Lord Jesus. Kaya ang buong pagkatao namin ay sumisigaw ng purihin si Jesus. Luwalhati ang kanyang pangalan. Karapat-dapat ko po, Panginoong Jesus, na bawat tuhod ay luluhod. Bawat labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon at Panginoon ng lahat. Kaya purihin ang iyong pangalan, Lord Jesus. Dalangin namin na pagpalain mo po ngayon itong mga pag-aalay namin na ito, na sa pamagitan ng mga ikapot, mga handog, ay sinasabi namin sa iyo, Lord Jesus, na rito po ang aming lahat. Inialay namin ang aming lahat sa iyo. Tanggapin mo po, Lord Jesus, ang aming mga pag-aalay na ito. Kasangkapanin mo po para sa iyong kaharian. Hindi lamang ang mga salapi na ito, Panginoon, hindi lamang ang mga halaga na ito. Tanggapin mo po, Lord Jesus, na ang aming mga buhay ay maging kasangkapan mo po para sa iyong kaluwalhatian. Ngayon, Panginoon, dalangin din namin, bilang ikaw po ang nagpapatawad ng aming mga kasalanan,
Patawarin mo po lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo, Lord Jesus. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo. Ikaw din bilang ang aming dakilang tagapagpagaling. Ikaw din, Panginoon, ang humipo, umabot sa bawat sa amin. At dahil sa iyong mga latay, pagalingin mo po ang bawat karamdaman ng iyong mga anak. Sapagkat you do not only forgive our iniquities, but you heal all our diseases. Iligtas mo po kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, Panginoon. Tubusin mo po kami. At tinubos mo na nga kami, Panginoon. Therefore, Lord, we ask you to redeem our lives. Redeem us, Lord, from all destruction. At ngayon, Panginoong Jesucristo, ipagtanggol mo po kami. Palibutan mo po kami ng iyong mairuling kabaitan. Crown us, Lord, with your tender mercies. Your loving kindness be upon each and every one of us. At ikaw din, Panginoon, ang tumusto sa lahat ng aming mga pangangailangan. Busugin mo po ang aming buhay ng lahat ng mabubuting bagay. Sapagkat, Panginoon, nais namin na kami ay makapaglingkod sa iyo sa higit pa na mas mataas na larangan. Let us soar with the wings of the eagles. So satisfy our mouth with good things, Lord Jesus, and renew our youth like that of the eagles. Upang kami lahat ay maging malakas, maging masigla, na maglingkod sa iyo, that we may serve you, Lord, with all gladness, and proclaim that your name is the name above every other name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. All this we pray in Jesus' name. Amen. And amen. Buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan, or otherwise, open mga iPads, iPhones, yung pinalalagyan ng inyong mga Bibles ngayon, no? Yung mga may danak ng kanilang mga Bibles, please open your Bibles with me to the letter of Paul sa mga taga-Rome, no? Doon sa chapter 4, and I'll try reading from verse 13. For the promise that he should be the heir of the world were not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect, because the law worketh wrath. For where no law is, there is no transgression. Sin or transgression, or sin is the transgression of the law. Verse 16. Therefore it is of faith, that it might be by grace, to the end the presence or the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but that also which is of the faith of Abraham.
who is the Father of us all. For us it is written, I have made thee a father of many nations. Before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were, who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken. So shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform, and therefore it was imputed to him for righteousness. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sino ito tinatawag dito na Diyos ni Abraham? Yung Diyos ni Abraham dito na kanyang sinasampalataya na he whom he believed, who quickeneth the dead, binubuhay niya yung mga patay, at he summons those that are not yet existing as though they are already existing. Tinatawag niya yung mga wala pa. Sa kanyang pagtawag sa mga wala pa, nagkakaroon. Sino ito tinatawag o sinasampalatayanan ni Abraham na ito? Yung Diyos ni Abraham ay siya rin Diyos ni Isaac, siya rin Diyos ni Jacob. At napakita kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, itong Panginoong Diyos na ito, bilang siya yung God Almighty, bilang siya yung El Shaddai, makapangyarihan sa lahat na Diyos. At noong napakita ang Diyos kay Moses, tinanong ni Moses kung anong pangalan ng Panginoong Diyos na ito na nasa lumang tipan na nagpapakita sa mga patriarchs of the faith. Ang kanyang pakilala sa kanyang sarili ay I am. Ang kahulugan nun ay walang panahon, walang pagkakataon, walang pangyayari na itong I am na ito ay wala. Ibig sabihin, outside of space and time, outside of the created universe, lagi nabubuhay itong Panginoong Diyos na ito na napakita kay Moses, na siya rin yung Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Jacob. Lagi siyang nabubuhay. Siya yung inaawit natin na who is, who was, and is to come. Walang pagkakataon na wala siya. Ito yung tinatawag nila sa philosophy na the necessary being.
kinakailangan na dati na siyang naroon doon pa sa kawalang hanggan at laging nabubuhay, na siyang nakakapangyari ng lahat. Yung tinatawag dito na pinapangyari niya ang lahat. The one who created all things. Itong all things na ito ay, yun yung tinatawag na contingent upon the Creator, no? Contingent upon the necessary being. Ibig sabihin, halimbawa itong isang liputan na ito, nakasalalay ang pagkakaroon ng isang liputan na ito doon sa pinagmumulan ng lahat ng mga pangyayari, pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. The ultimate cause of all things. Yan yung kanyang pangalan ay I am. Hindi I was. Hindi I will be. Ang kanyang pangalan, I am, present tense. From eternity to eternity. Kaya sabi ni Moses sa kanyang awit, from everlasting to everlasting, thou art God. Bago pa malalang ang sanlibutan na ito, bago pa mabuo ang mga bundok, bago pa magkaroon ng mga bagay-bagay, itong Diyos na napakita kay Moses na ito, mula sa walang hanggan hanggang sa kawalang hanggan, siya ay Diyos. Siya yung pinagmulaan ng lahat. At kahit wala na pagkakaroon niya, kahit patay, nabubuhay niya. Kahit walang kaya, nabibigyan ng kaya. Kahit walang wala, ay napagkakaroon niya. Yan yung I am na El Shaddai, na siyang El Elyon, na napakita kay Isaac, kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Jacob. Ngayon, sa buong banal na kasulatan, walang nag-angkin ng pagiging I am, kundi ito nga nagwika doon sa John chapter 8, verse 58. Sa mga tuwid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, yung Diyos anak na nagkatawang tao, noong sabihin niya, bago pa si Abraham ay nabubuhay, ay dati na akong nabubuhay. Ibig sabihin ba ay kasama siya sa sanlibutan lamang, kaya lamang nauna siya kay Abraham? Hindi. Yung pagkaayat niya, as I have said, He was the ultimate being even before the creation of the world. Dahil siya yung ultimate cause of all things, including everything in this world. No? This world is contingent upon the Lord Jesus Christ, who created everything. So all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, itong Panginoong Jesucristo na ito, nag-angkin na siya yung dating nabubuhay, laging nakakapangyari, hindi nagbabago kailanman, siya laging tapat magpakailanman. Yung kanyang pagka-I-am, siya yung nagpakilala sa New Testament na siya yung I am. Before Abraham was I am. At sinabi niya sa mga Hudyo na kumakalaban sa kanya, kumukontra sa kanya. Ayaw siyang sampalatayanan na siya yung I am na nagpakilala kay Moses. At hanggang ngayon, marami pang hindi tumatanggap na yung I am doon sa loob ng tipan ay ang Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, marami nag-aakala na yung I am doon ay ang Diyos Ama. Subalit, kung alam mo yung Biblia, yung I am ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung Panginoong Diyos
na dapat sampalatayanan ng lahat upang hindi mapahamak. Kaya sabi niya, if you do not believe that I am, sumunod doon ay He, no? Pero sa original, wala yung He. If you do not believe that I am, yung He doon ay dinagdag just to clarify yung statement, no? Na yung I am doon ay ang Panginoong Hesus Kristo. If you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Kung hindi ka naniniwala na ang Panginoong Hesus Kristo ay yung Panginoong Diyos sa loob ng tipan, yung Panginoong Diyos na tumitipan sa mga tao, nagpapahayag sa mga tao, nauusap sa mga tao, nagpapakita sa mga tao, kahit doon sa loob ng tipan, ang sabi ng Panginoon Kristo, you shall die in your sins. Mahalaga ito na ma-realize ng bawat sa atin. Kapag-tanto natin na yung statement ni Jesus dito na kung hindi kayo naniniwala na ako, yung Panginoong Diyos sa loob ng tipan na yan, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. If you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon sa Kristo, sige, subukan niyong basahin ang kasulatan. Search the Scriptures, no? And when He was talking about the Scriptures, wala ba yung New Testament? Dahil itong mga alagad ng Panginoon noon, sinasabi, paano nag-aaral pala sa Panginoon sa Kristo. They were still in the seminary of the Lord Jesus Christ. Wala pang nagsimulan na sumulat. So, nung sabihin niya, search the Scriptures, he was talking about the Old Testament. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat inaakala nyo na sa mga yan ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang mga yan, yung lumang tipan, yung tinatawag dito na Scriptures, the Old Testament as we know now, but these are they which testify of me. Ang pinapatotoo sa loob ng tipan ay ang Panginoong Hesus Kristo. And you would not come to me, sabi ni Jesus, and you would not come to me that you might have life. Ang pinakapinali na gagawin mo kapag tama ang pagbasa mo ng lumang tipan pa lang yan, ay itutuloy mo ang iyong lahat kay Jesus upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. At lahat ng mga pangako sa loob ng tipan ay nagkaroon ng katuparan naman dito sa bagong tipan. Kaya itong bagong tipan, sabi ni Apostol Juan, but these are written. Talking about that, well now, talking not only about the New Testament, but now, talking about the Old Scriptures. But the immediate context, yung New Testament. And the more immediate context is the letter of Paul, the letter of, or the Gospel according to John. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you might have life in His name. Kaya, ang ipinapatotoo sa loob ng tipan, ang Panginoon Kristo. Pagdating sa bagong tipan, lahat ng ipinapatotoo roon patungkol sa Panginoon Kristo, nagkaroon ng katuparan.
pinapatunayan ng bagong tipan na yung pinapayag sa lumang tipan ay ang Panginoong Kristo upang mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, lahat na makapagbasa niyon, ituloy ang buhay kay Jesus at kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung buong pagkakapahayag sa atin kung sino ba itong Diyos ni Abraham na ito. Yan yung Diyos ni Abraham, Diyos sa lumang tipan, Diyos sa bagong tipan, na bawat isa sa atin, sino man sa atin, na sumampalataya magtalaga, ituloy ang buhay kay Jesus, ilagak ang buhay kay Jesus, italaga ang buhay kay Jesus, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Na kung ikaw ay mabuhay para kay Jesus, kahit ikaw ay mamatay, pakinabang. If you live for Jesus, though you will die, it shall be gain for you. Yan yung sinasabi ni Paul, to live is Christ, and to die is gain. Hindi kalugihan ang paggugol ng buhay kay Jesus. Kung ginugol mo ang buhay mo sa sanlibutan na ito, kasama ng sanlibutan na mapapahamak. It will result to nothing. Tingnan niyo lahat ng mga nagtayo ng kaharian. Assyrian, Babylonian, Medo-Persian, Grecian, Roman Empire, kahit itong mga later, no? Sila Napoleon. Nasaan na yung mga itinayo nila ngayon? Pawang alabok lamang. Wala na. Pero, kahit gumamit sila ng mga sandata, pwersa, mga hukbo, kapangyarihan, para magtayo ng kaharian, wala na. Subalit, si Jesus, walang sandata, walang tabak, walang kaharian na itinayo ng mga hari ito. Meron siyang mga alagad, 12 lamang, Judas pa yung isa. Pero hanggang ngayon, yung kaharian ay tinayo ng Panginoong Jesucristo, bubuo pa. Bubuo pa sa mga puso ng bawat isa sa atin na tumanggap kay Jesus bilang siya yung hari ng ating buhay. Until now. Pero yung mga kingdoms of this world, they're all gone. Ay sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Kaya, huwag mo gugulin ang buhay mo sa sanlibutan. Gugulin mo ang buhay mo para kay Jesus. Dahil ito yung Diyos ni Abraham na patuloy na nag-iimala sa ating kapanahon ngayon. No? Sinasabi nga, siya yung bumubuhay sa mga patay at tumatawag sa mga wala pa na bilang meron na. Yung walang-wala na pagkakaroon ng Panginoon. Yung patay na bubuhay ng Panginoon sapagkat siya yung He's the resurrection and the life. He's the last Adam. He's the second man
who is the life-giving Spirit. Dahil yung unang Adan na nagkasala, siya yung binigyan ng buhay. Pero itong huling Adan na ito, sabihin ito yung Diyos anak na nagkatawang tao, who assumed humanity unto Himself. Siya yung kumatawan para sa atin. Kaya siya yung pinatawag din na the Son of Man. Meaning, He bears all the characteristics and the duties and the responsibilities of man. Yung mga responsibilidad natin sa Diyos na hindi natin nagawa, ang Panginoong Hesus ang gumawa. Yung tungkulin natin sa Diyos na mabuhay ng isang buhay na matuwid, na hindi tayo makapabuhay sa matuwid na buhay, si Jesus ang ating naging katuwiran. Ginawa niya lahat yun para sa atin. Para tayo ngayon, na patay sa kasalanan, ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya siya yung bubuhay sa mga patay. Because He is the resurrection and the life, that whosoever believes in Him, though he were dead, yet shall he live. Yeah. In that sense, no, in those acts, the Lord Jesus Christ is a miracle worker. And He's not just a miracle worker, He Himself is the miracle. Siya yung himala sa mga buhay natin na kahit anong sitwasyon natin, kaya niya tayong paghimalaan upang yung buhay na higit pa na masagana. The Lord Jesus Christ came. He came not only to give us life. Pero sabi niya, I came that you might have life and that you might have it more abundantly. No? Di lang basta buhay yung binigay ng Panginoon sa Kristo. Yung higit pa na masagana na buhay ang dulot sa atin ng Panginoon sa Kristo. Yan yung gusto niyang makamtan natin. Dahil dyan, dahil ang tumbong sa limutan na ito ay nasa kapamakan sa pagkilos ng Panginoon sa atin, sa paghimala na ng Panginoon sa atin, anuman ang sitwasyon mo, ay mabibigyan ng lunas ng Panginoong Hesus Kristo. Kahit gaano kalalim ang iyong kinaroroonan na ngayon, nahulog ka na sa pinakamalalim ng kasalanan, kaya ka pa rin abutin ng Panginoong Hesus Kristo. Dahil ang Panginoong Hesus Kristo, upang abutin tayo, hindi lang siya nanggaling ng langit para maabot tayo. He came all the way from eternity just to be able to reach us down deep in our sins. Sabi ni si Puritan Book, no? There's no pit so deep that Jesus is not deeper still. Walang hukay na kinaroroonan mo na hindi ka maaaring mabuti ng Panginoon. Gaano bang kalalim ang iyong kinalalagyan ngayon? Kaya mong abutin, iyangat ng Panginoon sa Kristo to set your feet upon that rock that is higher than us. To set your feet upon the King's highway. Itatag niya sa matibay na bato. Not in the miry clay, but in the solid rock. Yun ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nang abutin. Kaya dyan, ang ating Panginoon sa Kristo, He intervenes in our lives. No? Yung hindi kaya ng sanlibutan. Yung natural course of events. Hindi ka kayang lutasin. Hindi ka kayang pagalingin. Hindi ka kayang bigyan ng kakayahan. Kaya, dyan ngayon ang Panginoon Hesus Kristo, He intervenes.
Para ikaw ay nawalang kaya, mabigyan ka niya ng kaya. Ikaw na walang-wala, ikaw ay mapagkaroon niya. Ikaw na patay na, mabubuhay ka niya. That's what we call a miracle. Sa banal na kasulatan, ang mga malalaking himala na ginawa ng ating Panginoon Kristo ay nasa larangan ng pagkabao. The most remarkable miracles of the Lord Jesus Christ that He wants us to notice of in the Scripture are the miracles that are done in the realm of barrenness. Yung take the life of Sarah. Sarah ay bao. Take the life of Rebecca, yung daughter-in-law niya, bao. Take the life of Hannah. Si Hannah, bao. Take the life of Elizabeth. Okay. Let me go back. Si Sarah, asawa ni Abraham. Itong si Rebecca, asawa ni Isaac. Itong si Hannah, asawa ni Elkanah. Itong si Elizabeth, ito sa New Testament na, itong si Elizabeth, buong asawa ni Zacarias. Lahat itong mga babae nito ay buong. Ay bata, walang kaya, walang kapangyarihan na magkaroon ng anak. Ngayon, isipin nyo, kung hindi sana nagkaanak si Sarah, wala sanang Isaac. Kung walang Isaac, wala rin Jacob. Kung walang Jacob, walang Israel. Because yung pangalan ni Jacob ay pinalitan ng Panginoon. Later on, makipag-wrestle si Jacob sa Panginoon, hindi kita bibitawan hanggang di mo pinagpapala. Kaya, binago ang pangalan ni Jacob ng Israel. No? Sapagkat sa kanyang pagkikipagbulo sa Panginoon, siya ay pinagpala ng Panginoon. Kung walang Israel, wala sana si Moses. Because Moses belongs to the tribe of Israel. Kung walang Moses, walang pinagbigyan ng ating Panginoon ng Ten Commandments. Kung walang Ten Commandments, wala na yung Old Testament. Kung walang Old Testament, wala na New Testament. The New Testament is the fulfillment of all the promises and prophecies in the Old Testament. Kung gano'n, kung isipin nyo, itong buong banal na kasulatan ay kaya nagkaroon ka sa paghihimala ng Panginoon kay Sarah. Dahil si Sarah ay sa kanyang pagkakaog ay nagkaanak sa paghimala ng Panginoon sa kanya. Pero kung hindi naghimala ang Panginoon kay Sarah, wala tayong Bible. Kung hindi naghimala ang Panginoon kay Rebecca, ay di walang Israel. Then, it goes to the same lineage of barrenness. Wala.
anak. Itong si Hana. Kung hindi pinagpala ng Panginoon Jesucristo itong si Hana, wala sana Samuel. Dahil yung naging anak unang anak ni Hana ay si Propetang Samuel. Kung walang Samuel, walang Judges. No? Walang first and second Samuel. Kung walang Samuel, walang propeta na nag-anoint kay Haring David to become the king of the United Monarchy of Israel. Kung walang Haring David, wala sana tayong mga recite na mga awit, psalm. No? Book of Psalms. Kung walang Haring David, wala rin Haring Solomon. Kung walang Haring Solomon, walang sumulat ng Proverbs, Ecclesiastes, saka yung Song of Songs. Kaya makita niyo yung repercussions, yung resulta bunga ng hindi paghihimala ng Panginoon sa mga baog na ito. Nang kanyang paghihimala ay sila ay nagkaanak. Pero higit pa dyan, kung hindi naghimala ng Panginoon sa mga baog na ito, wala tayong Bible as we know now. Kung hindi naghimala ang Panginoon Jesucristo kay Elizabeth, upang magkaanak si Elizabeth at si Zacarias, panganak nila si John the Baptist. Hindi matutupad yung nasa Isaiah chapter 12 na yaong maghahanda ng dadaanan ng Panginoon. A voice crying in the wilderness. Ano sinasabi? Prepare ye the way of the Lord. Make His path straight. Kung wala si John the Baptist. Kung wala si John the Baptist, hindi rin matupad yung prophecy sa Malakay na sinasabi, I will send Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord. At sana, wala nang lumang tipan na matutupad kung wala si John the Baptist. And then, the formal, the public, the prophetically fulfilled introduction of the New Testament, walang katuparan. Dahil, ito nga, si John the Baptist ang nagsabi, prepare ye the way of the Lord. Repent. Si John the Baptist din ang nag-introduce sa Panginoon Jesucristo. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya, talagang yung himala ng ating Panginoon Jesucristo ay it's far-reaching, no? Yung kanyang epekto ay hindi lang basta yung immediate na pinagkaanak na o bless niya ng supling itong mga baog na ito. Hindi ganun lang. Kundi ang mga himala ng Panginoon ay hanggang sa kawalang hanggan. Dahil sa pamagitan ng paghimala ng Panginoon, nalaman natin ang walang hanggang pakay ng Diyos na isinagawa ng Panginoon Jesucristo, na sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo, iligtas niya ang buong sanlibutan. Sa kanyang pagkakatawang tao, ihain niya ang kanyang katawang tao hanggang kamatayan bilang kabayaran ng ating kasalanan. At siya'y bumangon muli sa ikatlong araw upang ang sino man na sumampalataya sa kanya, kahit siya
Siya mabubuhay na magmuli. Sapagkat ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sumampalataya sa kanyang pangalan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng buhay ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. That whosoever believes that Jesus is the Christ, the Son of the living God, and commits himself to Him, shall have life in His name. Yan yung mahabang abot ng himala ng ating Panginoon Jesucristo. But let's go back to the more immediate miracle of the Lord Jesus Christ. No? Itong mga baok na ito, dito naghimala ang Panginoon. Saan? Doon sa kanilang kawalan ng kaya. Sila mismo at ang kanilang mga asawa, kahit anong gawin nila, wala na. Baog. Walang may dudulot ang sanglibutan para sila ay mabuo ang kanilang bahay bata at magkaroon. Diyan, sa kawalan na yan, yung saysay, yung halaga, yung katuturan ng miracle ng ating Panginoon Jesucristo, nagkaroon ng kapahayagan at kaganapan. Noong panahon na yun, napakahalaga yun pagkakaroon ng anak. Sapagkat kapag ikaw ay walang anak noong panahon na yun, especially these Semitic tribes of which the Hebrews belong, no? Itong mga lahi ni Abraham, lahi ng mga Israelita. Pagka ikaw ay baog, ang bilang sa iyo ay sinumpa. Dahil sa Bible, whenever a life is cut off from the people, it's a curse. Kung ikaw ay baog, sabihin, your generation ends with you. Your life ends with you. Pagkatapos mo, wala na. Bakit? Walang mga kasunod kang mga supreme. Wala kang offspring. No? Pag iyon, namatay na, hanggang dyan ka na lang. Kaya meron kasabihan sa Tagalog, dito ko narinig sa Katagalugan yung pagka nagkaroon ng anak, kaya nagkaroon ng apo, ay may karugtong ng buhay. Bakit? Dahil yung buhay mo doesn't end with you. Dahil meron kang anak, meron kang mga apo, no? Pero kapag ikaw'y wala, no? Walang anak, baog ka, your generation ends with you. That's all. Patay na. Kaya sabi na, ikaw ay sinumpa. Pangalawa, kaya mahalaga na gusto nila na magkaroon ng anak. Itong mga Semitic tribes na ito. Itong kinabibilangan nila Abraham. Napakalaga sa kanila magkaroon ng anak sapagkat kanino mo ipapamana ang iyong pinagpaguran. Lahat ng naipon mo na bunga ng iyong pagpapagar, kanino mo ibibigay? Sa pamangkin, sa kapatid, yung mga iba nag-aampon para merong tumanggap ng mana. Doon sa Genesis chapter 15, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham,
I am thy shield and thy great or exceeding reward. Sabi ni Abraham, anong bibigay mo sa akin, Panginoon? Yamang alam kong wala akong anak. Dahil ang magmamana ng aking household, si Eliezer, the steward of my household. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hindi yan ang magmamana para sa iyo. Ang magmamana para sa iyo ay mula sa iyong katawan. It shall come from your loins. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng anak. Halika, lumabas ka sa iyong tulda. Tumingala ka sa langit. Bilangin mo nga yung mga bituin na yan kung kaya mong bilangin. Kanya karami ang bibigay ko sa iyo na anak. And Abraham believed the Lord, and it was reckoned unto him as righteousness. Napakahalaga sa mga Hudyo, sa mga Hebreo na ito, na meron tagapagmana. Dahil magpapakahirap ka, magpapagal ka, tapos wala ka naman pagbibigyan. Walang inheritor, no heir. No heir apparent. Doon sa mga, sa ibang lahi, ibang bansa, hindi masyadong importante sa kanila. Like for example, yung mga Roman emperors. If you read yung book, A Companion of the Roman Empire, sinulat ni David Waters, sabi niya, mas madali na ikaw ay makatugtog sa pagiging emperador kapag ikaw ay ampon rather than ikaw ay anak. No? Yung pagiging emperador sa kanila ay bihira yung binibigay nila sa kanilang mga anak, especially during the 1st to the 3rd century. Yung tagapagmana ng pagiging emperador nila, hindi yung mga anak nila, except in the case of Vespasian. No? But during the 1st to the 3rd century, yung talagang pinapaupo ng mga emperador noon na magmano ng kanilang trono, mga ampon, mga kaibigan. Ganon. Subukan nyo mag-search ngayon sa internet. Tingnan nyo yung mga mayayaman sa States, mga multi-millionaire, multi-billionaire. Kapag they are disappointed with their children are disinherited. Wala, ni isang kusing ang bibigyan nila sa kanilang mga anak. Sinong pinapamanahan? Mga aso, pusa, tiyunggo. O meron isang heiress to a chain of hotels. No? Kalimutan ko na yung Hemsley, parang Hemsley ang pangalan. Yung kanyang aso na Maltese, pinamanahan na $12 million. Bimo yun, aso. Si Oprah, kilala nyo? Yung net worth ni Oprah, 2.7 billion. May mga alagang aso. Alam nyo kung magkano pinamana sa kanyang mga aso? $30 million. Tiyunggo, loro, yan ang mga pinapamanahan. Sa kanila hindi mahalaga kung sino magmana. Lalo-lalo kung
They were disappointed with their children. Merong storya, merong nakakatawang pansin, no? Na istorya dyan sa Australia. Yung kanyang $30 million, hindi niya pinamana sa kanyang mga anak, kundi doon sa kanyang aso. At yung mag-aalaga ng kanyang aso. Bakit? Dahil sabi niya, sa aking katandaan, hindi man lang ako dinalaw ng aking mga anak. Wala, hindi ako dinalaw. Ang laging kasama ko ay yung aking aso. Sabi ng mga iba, "Uy, swerte naman ng aso yan." Hindi. Dapat sabihin nyo, ang tapat naman ng aso yan. Ang tapat. We should learn from it kasi merong imutok ang Panginoon sa kanyang bayan na Israel. Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 3, ang baka, alam niya kung sino ang may-ari sa kanya. Alam niya ang uwian. Yung asno, alam niya yung kasabsaban ng may-ari sa kanya. Pero ang Israel does not consider. Ang Israel, hindi niya kilala kung sino ang kanyang Panginoon. Hindi tapat ang Israel sa Panginoon. Hindi faithful. Kaya yung aso na ito, dahil yung mga anak ng milyonaryo na yun, hindi man lang siya makilala in his old age. Sa kanyang katandaan, di man lang siya madalang. Pero itong kanyang aso, lagi nandun, kasama niya. No? Unlike Israel. Ang Israel, hindi man lang nalilingon ng Panginoon, hindi man lang naalaala ng Panginoon. May mga tao sa atin, they cannot even darken the door of the church. Hindi nila maalala ang Panginoon. Hindi nila kilala ang Panginoon. Nag-iimutok ang Panginoon sa mga yan. Kaya kung magpala ang Panginoon, nagpapala siya doon sa mga tapat sa Kanya. That should be a lesson to each and every one of us. Na para tayo ipagpalain ng Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, no? You have blessed him because he has his mind stayed on thee. Yung lagi nilang naalala si Jesus. Nasa kanilang kaisipan palagi si Jesus. Nasa kanilang puso palagi si Jesus. Yung pabor ng Panginoon sa kanila ay naroon. So that should be a lesson to each and every one of us. Manatili tayong tapat kay Jesus. Dahil sa ating pagtatapat kay Jesus, siya ay nag-himala sa atin. Tignan niyo itong paghimalaan ng Panginoon kay Sarah, saka kay Abraham. Paano naghimala ang Panginoon sa kanila? Tinawag sila ng Panginoon, umalis kayo dyan. Pumunta kayo, tumungo kayo sa dabo na ipapakita ko sa inyo. Doon ko kayo magpapalain. Noong panahon na yun, sila Abraham, mayaman na. Wala nang pangangailangan ka para to seek adventure in other greener fields. No?
Wala na, hindi na kailangan. Kaya lang ang problema sa Ur ng Caldea na kanilang pinalalagyan, yung security nila doon ay, yung seguridad nila doon ay makasalibutan. It's a worldly security. No? Gusto ng Panginoon, hugutin sila doon para ilagay sa isang dako na wala silang kikilalanin na seguridad nila, wala silang kilalanin na bubuhay sa kanila, wala silang kilalanin na magpapal sa kanila, kundi itong Panginoong Jesucristo na tumawag sa kanila at umalis doon. And so, they have renounced or they have renounced the security of this world. Anong ginawa nila? Bumitaw sila sa sanlibutan. Sinungaling. Si Sarah gustong maging head of the house. No? Gusto niya siya yung team leader ng sambahayan, samantala ang sinasabi ng Panginoon, ang team leader ng bahay ay yung lalaki. Hindi yung babae. Yung babae, magpapasakop sa asawang lalaki. Kaya naman magpapasakop ng lubusan sapagkat itong lalaki na ito, walang pakay sa kanyang asawang babae, kundi ibigin ng ibigin. No? Kaya sabi ng Panginoon sa mga lalaki, love your wives. Sabi ng Panginoon sa mga babae, submit yourselves unto your husband. Ang gusto ng Panginoon na Pangulo ay yung lalaki. Nung nilalang niya si Adan at saka si Eva, ang pinagpilinan ng Panginoon ng pag-aalaga ng creation ng Panginoon sa Kristo, hindi si Eva, si Adan. Ngayon, itong si Eva nagtangka, nagpangunahan si Adan. Kaya lang yung pangunguna niya, mali. Mali. Kaya nahulog sila sa pagkakasala. Kaya kung may mga sisters dito na nagtatangka na maging team leader sa bahay, tiyakin nyo na tama yung leading. Dahil kung mali, buong sampakyan, madadala sa mali. Kung paano nagkamali si Adan dahil pinakinggan niya si Eva, itong buong sangkatauhan na ito nahulog sa pagkakasala. Si Abraham, tila hindi natuto. Dahil itong si Sarah, sinubukan niya na pangunahan si Abraham. Abraham, tayong anak. Kinakailangan yung magmana ng ating ari-arian yung maging anak mo. Dahil ako'y paong, mabuti pa, bigay ko na sa iyo itong katulong. Sipigan mo, ikaroon ka niya ng anak. Kaya nabuntis si Hagar. Nagkaroon si Hagar ng anak na si Ismael. Hanggang ngayon, yung problema dyan sa Middle East, hindi nila masolve-solve. No? Bakit? That's a family problem. Away ng magkakapatid, away ng mana. Sabi ng mga Israelita, ito, God-given land for us. Sabi ng mga Arabo at Palestino, amin yan. Walang magbibigay
kamatayan yan. Alam natin, kahit sa ating bayan, kahit magkakapatid, nagpapatayan dahil sa mana. Diyan ang nangyari diyan ngayon, dahil nagkaroon ng anak sa labas, itong si Abraham sa kanyang katulong, dahil pinakinggan niya yung maling payo ng kanyang asawa. Ayan, hanggang ngayon, yung problema sa Middle East, nariyan. Kaya mga sisters, kung kayo magtangka na maging team leader, kayo tiyakin nyo na tama ang pangungunan nyo. Dahil kung mali, ang mga lalaki pa rin ang magiging may sagot sa kainatnan ng pamilya. Hindi yung mga ina, kundi yung ama ng tahanan. No? So itong si Sarah, let me go back to the miracle. Itong si Sarah, alam niya buong. Kahit anong gawin nilang mag-asawa, wala nang may bibigay pa. No? Dahil matanda na sila. Yung daigdig na kanilang kinagagalawa, yung sanlibutan na kanilang kinaroroonan, walang may dulot sa kanila. Para sila ay magkaroon ng supling. Wala. Pero anong ginawa nila? Unang, bumitaw sila sa sanlibutan. Pangalawa, huwagpang sila sa pananampalataya sa pagsunod sa tawag ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, kahit palpak sila, kanilang ginugol pa rin ang kanilang mga buhay sa pagsamba, pagdakila, paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Doon sa kanilang pagtatalaga ng kanilang lahat sa Panginoon, doon naghimala ang ating Panginoon Jesucristo sa kanila. Doon sa kanilang kawalan na yun, kawalan ng kaya, si Jesus ang nagbigay ng kaya sa kanila. Doon sa patay na bahay bata, binuhay ng Panginoon Jesucristo. Kapag walang-wala ka na, pero itinalaga mo ang buhay mo kay Jesus, anuman sitwasyon mo na yan, kaya kang pagkaroonin ng Panginoon. Kung wala kang kaya, bibigyan ka ng kaya ng Panginoon. Kung ikaw ay walang-wala, kaya mo mapagkaroon ng Panginoon. Kung ikaw ay patay na, sira ng buhay mo, kayang buhay ulit ng Panginoon. Gaano man kasira ang buhay mo dahil sa kasalanan, kaya ni Jesus na buhay ulit ang iyong buhay. Merong pagkakaawit ng mga Israelita. Doon sa Exodus chapter 15 verse 2, pagkatapos sila ay makaahon sa dagat na pula sapagkat sila ay tinutugis ng buong hukbo ni Paraon. Pagkaahon nila sa dagat na pula, at sila, yung hukbo ni Paraon, nilunod ng Panginoon doon sa dagat na pula. Doon sa pagkaibig nila na yun, naghimala ang Panginoon sa kanila. Marami hindi naniniwala ng gano'n na himala. Dahil yung mga hindi naniniwala kay Jesus, sabi lang, ang Red Sea na yan, may time na mababa yung tubig.
pwede kang maglakad. No? Pwede kang makakross doon. May time na hanggang sako lang yung lalim yan. Kaya nakatawid sila. Tumayo yung isang matandang babae. Lalong malaking himala. Dahil lahat ng kawal ni Paraon nalunod sa ganyang kalalim na tubig. Ito yun. Mahimala. Noong maghimala ang Panginoon, ipit na yung mga Israelita ng ganon. Yung mga kalaban ng mga Israelita, kalaban nila Moses, nilunod ng Panginoon. Walang kalaban-laban sila Moses. Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, nilunod niya. Hindi na nakabangon ang Egyptian Empire after that. Wala na, hindi nakabangon. Merong awit sila Moses. The Lord, si Yahweh, ang aking lakas at ang aking awit. No? The Lord is my strength and my soul, and He is become my salvation. Siya na ang aking kaligtasan. Inaawit nila yan. No? Inaawit nila yan. The Lord is my strength and my soul. He is become my salvation. Yung salvation doon, Yeshua, no? Jesus. Siya na ang aking Jesus. Ito, Yahweh na ito, na nagliligtas sa loob ng tipan, na bumubuhay sa mga patay, na pinagkakaroon niya mga wala. Ito, si Jesus. Si Yahweh na ang aking Jesus. Si Yahweh na ang aking salvation. Kaya lang, kung sila ay papasok na sa upang pangako, kung sila ay papasok na sa lupang pangako, na iba yung kanilang awit. Dahil, kung tingnan nila, nagpadala si Moses ng 12 spy, kung tingnan nila, the walled cities na kanilang aangkinin para sa Panginoon, naku, lalaki nila. Mga higante sila. Tayo mga tipaklong. No? Tayo yung kanilang awit ay nagiging tipaklong ang aking lakas, tipaklong ang aking awit, ang aking kaligtasan ay pagtipaklong lamang laban sa mga higante na yan. Na iba. Pero yung awit nila Caleb, awit nila Joshua, the Lord is my strength and my soul, and He is become my salvation. Kaya lahat ng mga tipaklong ang lakas, hindi nakapasok sa lupang pangako. Wala, hanggang tipaklong lamang eh. Ang tingin nila, higante, ang mga problema natin. Hindi natin kaya yan. Kaya natin lamang ay parang tipaklong. Yan ay that's about 1,900 BC. About 1,000 BC, no? 900 years later. Inaawit pa rin yan ni David. Yung sa Psalm 118, no? The Lord is my strength and my soul, and He is become my salvation. Bago siya umarap sa higanteng si Goliath, no? Yan ang kanyang awit. Yung aking Panginoon, si Yahweh nagligtas sa akin sa kamao ng oso, sa kamao ng leon. Siya yung aking lakas, siya ang aking awit, siya ang magliligtas sa akin sa higanteng yan. Sabi ni Goliath, anong pinadala niyo sa akin, aso? Ba't niyo pinadala ng aso? Dahil itong si Goliath na mahamon. Oh, yung pinakabos dyan
Harap sa akin, ako pinakapos dito. Kung sinong matalo, ay yun ang maging alila ng nanalo. Kung takot lahat ng mga Israelita na yun, mula kay Haring Saul. Dumating si David. Sabi niya, ang aking Yahweh na nagligtas sa akin sa kamao ng leon, kamao ng oso, siya rin yung aking lakas. Siya rin yung aking awit. Siya yung aking Panginoon na magliligtas sa akin sa higante niya. Sabi ni Goliath, aso ka. O, naiba na yung laban, no? Dating tipaklong, laban sa higante. Ngayon, aso, laban sa higante. Pero kahit tipaklong laban sa higante, nung sabihin nila Caleb, nila Joshua, ang Panginoon ang aking lakas, ang Panginoon ang aking awit, ang Panginoon ang aking kaligtasan. Napasok nila yung lupang pangako. Napabagsak nila yung napakatibay na wall ng Jericho. Sumisigaw lang. Ngayon, aso laban sa higante. Sabi ni David, ang Panginoon ko, siya yung aking walang hanggang bato. He's my eternal rock. He's my rock of ages. Yung bato na aking Panginoon, pawabagsakin niya yan, si higante. Kaya sa isang bato, bagsak si Goliath. Pero nagtanong minsan, ano kaya ang magiging sagot ni Goliath kung tanungin bakit siya lumabang kay David? Hindi kaya niya alam na natatalo siya. Ano kaya ang sagot ni Goliath doon? Ang sagot daw ni Goliath ay, it never entered my mind. Because, you can understand, please. Yung aso, kahit ikaw ay tingin sa iyo ng higante, aso ka lang. Hanggang aso lang ang kakayahan mo. No? Kapag ang Panginoon ang iyong lakas, ang Panginoon ang iyong awit, ang Panginoon ang iyong kaligtasan, kahit na kahigante yan, mapagtatagumpayan mo pa rin. Noong panahon ni Isaiah, I think that's in Isaiah chapter 12, verse 2. Umaawit doon si Propeta Isaiah. The Lord is my strength and my song, and He's become my salvation. That was 800 to 700 BC. No? Yan pa rin ang inaawit. Diyan sa scriptures na yan, yan ay inaawit nila sa buong kapanahonan ng lumang tipan. Hindi sila tumigil ng pag-aawit. Dahil noong panahon ni Isaias, ang pinapatanaw sa kanya ng Panginoon ay yung Assyrian Empire na napakalakas, napakatuso. They are a threat. Not only to the northern kingdom of Israel, but to the whole land of Israel, including southern kingdom. Hindi lang yun, pinapatanaw kay Isaias, pinapatanaw ng Panginoon kay Isaias, yung mga darating na mga kaharian, the Babylonian kingdom, the Medo-Persian kingdom, the Grecian kingdom, the Roman kingdom. Napakalakas ng mga imperyo laban sa isang napakaliit na Israel. Walang kalaban-laban. No one can think that Israel will be able to overcome the onslaught
these great empires. Napakalaki ang mga kalaban ng Israel. Pero umaawit pa rin si Propeta Isaias. The Lord is my strength and my song, and He's become my salvation. Bakit? Bakit inaawit ni Propeta Isaias yun? Alam niya, napakahina nila. Dahil kung basahin niyo yung Isaiah chapter 40, verses 29 to 30, said, the Lord gives strength to the weary and power to them that are weak. But those that hope that hope upon the Lord shall renew. Shall renew their strength. They shall soar up upon wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Alam ni Propeta Isaias kung anong kaya ng ating Panginoon. Ang kaya niya ay higit pa kaysa yung kapangyarihan ng sanlibutan na ito. Sapagkat kahit walang sanlibutan ng pagkakaroon ng ating Panginoon Kristo. I-apply natin ngayon yan sa ating mga kalagayan. Anong mga higante ngayon sa ating buhay? Anong mga bundok sa ating buhay ngayon na ating hinaharap? Ang pakiramdam ba natin para tayo tipaklo? Ang pakiramdam ba natin ay parang aso? Ang pakiramdam ba natin ay napakaliit na bansa? Trying to face waves upon waves of imperial strength. Anong mga dala natin na hindi natin malutas? Yung wala tayong kaya. Yung we're considered dead. We're considered finished. No? Noong ang Panginoon ay mamamatay na doon sa krus. Hindi niya sinabi, I am finished. It is finished. Nabayaran ko na. Napagtagumpayan ko na ang lahat ng suliranin ng sanlibutan na ito. In the world, you shall have tribulations, but in me, you shall have peace. Kung ating tututunin din yung naging buhay ni Abraham sa kanisara. Kung tayo bumitaw sa sanglibutan, doon sa ating kawalaan ng magagawa na our barrenness, no? Total, wala namang may dudulot ang sanglibutan. If we relinquish our hold upon this world and what the world can offer, and instead we hold on to the Lord Jesus Christ. No? Yung sinasabi ni Paul na lay hold on eternal life unto which you have been called and has professed a good profession before many witnesses. Huwag kang bumitaw dyan. Bumitaw ka sa sanlibutan, manghawakan ka kay Jesus. At lumakad ka na nasa pananampalataya sa isang tapat na pagsunod sa Kanya. Kung anong pinapagawa sa iyo ni Jesus, gawin mo. Kung anong binibigay sa iyo ni Jesus, kunin mo. By the way,
Ang problema, binibigyan na nga tayo ng Jesus, pero di natin tinatanggap. No? Halimbawa, sabi doon sa Psalm 103, no? He satisfied their mouth with good things, so that the youth is renewed like an eagle's. No? Yung binibigay sa atin good things, hindi bad things, hindi rin good and evil things. Bigay sa atin ng Panginoon ay very good things. Binibigyan tayo ng mabuti mga bagay. Halimbawa, binibigyan tayo ng malunggay. No? Binibigyan tayo ng ampalaya. Binibigyan tayo ng saikan. Alam niyo yun? Hulos saikan. Yung mapait na dahon, maliliit, yung tumutubo sa mga basa-basa ng lupa. Naku, wawa kayo. Hindi niyo alam yun. Masarap ilagay yun sa munggo. Oh. Binibigyan tayo ng gano'n, ng Panginoon. Tapos, sabi namin, ayaw mo niyan. Gusto ko French fries. Gusto ko hamburger na maraming mayonnaise at saka ketchup. At saka isang 1.5 liter na Coke. Oh. Binibigay ang Panginoon, ayaw naman natin tanggapin. So, dapat tayo sumusunod kay Jesus ng buong katapatan. Bumitaw ka sa sanlibutan, sumunod ka kay Jesus ng buong katapatan, gugulin mo ang buhay mo para sa Kanya, diyan mag-iwala si Jesus. Kahit walang-wala ka, kaya kang mapagkaroon ni Jesus. Kahit ikaw ay patay na, kaya ng buhay ni Jesus. Kahit ikaw ay walang kaya, bibigyan ka ng kaya ni Jesus. Yung sinasabi kanina, pinapras dito, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. That's in verse 13. Doon sa verse 19, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Paano? In Christ Jesus. Lakas, yaman, kakayahan, gusto ng Panginoon ibigay sa atin. Why? Because He did not come to give us life only, but He came to give us life and an abundance of life. I came that you might have life and that you might have it more abundantly. Yun ang gusto ng Panginoon makamtan natin. But not only for us, because if you read 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 18, sabi doon, tayo ay pinagpapala ng Panginoon with all riches that we may enjoy, but not only for us, so that we may be able to do good things for others. Ang Panginoon nagpapala sa atin para tayo maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya, yung abundant life ng Panginoon ay sumaatin kapag if we commit our all to the Lord Jesus Christ. Meaning, you relinquish your hold on the world. Lay hold on eternal life. You step in faith, following the Lord Jesus Christ, and commit your all to serve Him, to live for Christ. Diyan sa kawalan na yan, diyan nagdimala ang Panginoon kila Abraham, kila Sarah. Anong dala-dala niyo ngayon? Wala. Anong dala-dala niyo ngayon? Sakit. Anong dala-dala niyo ngayon? Pabigat sa buhay. Gusto niyo mag-ibala si Jesus sa inyo? Bakit hindi niyo talaga yung lahat kay Jesus? Bumitaw sa sanlibutan, bumitaw sa kasalanan, manghawakan kay Jesus, mabuhay para kay Jesus, at dahil diyan, lahat ng gagawin mo ay gagawin mo para kay Jesus. Diyan, mag-himala si Jesus sa bawat sasabi. Shall we bow down our heads and pray?
Aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sapagkat Ikaw ay Diyos na mapagkalinga, mapagkuko, mapagtanggol. Wala ka pong nais sa amin kundi bigyan kami ng mabubuting bagay. Bigyan kami ng buhay at ng kasaganan nito. Wala ka pong nais sa amin kundi pawang mabuti lamang, pawang magaling lamang. Tinatanggap namin ang mga biyaya mo na yan, Panginoon. At sa aming pagtanggap ng iyong biyaya, walang hanggang biyaya at himala sa buhay, sa bayan, kabuhayan ng bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, ay buo ang aming pasya. Nasa iyo lamang kami manghahawakan. Kami ay lalakad at mabubuhay sa pananampalataya sa iyo, Lord Jesus. At ang buhay na dulot mo sa amin at lahat ng biyaya at himala na bigay mo sa amin ay gugulin namin para sa iyong kaluwalhatian. Lord, lingapin mo po kami, linunin mo po ang iyong mga anak ngayon. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, doon sa kanilang kawalaan, Lord Jesus, pagkaroonin mo po sila. Pagigyan man ay kalusugan, pagigyan man ay kapayapaan, pagigyan man ay kalutasan ng lahat ng suliranin, pagigyan man, Panginoon, ay mga bagay-bagay o mga pananalapi, ano man mga yan, Lord Jesus. Kami po ay maawit. The Lord is my strength and my soul, and He has become my salvation. Ikaw na po, Panginoon, ang aming kaligtasan sa lahat ng uri ng kapamakan, sa lahat ng uri ng kawalaan, sa lahat ng uri ng pagsubok, at mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito because we are more than conquerors through you, Jesus, who loved us and gave Himself for us. All this we pray in Jesus' name. Amen.